Sige, as the regulator, actually you're the regulator of Isabong, ano? When you heard about this news, nag-umpisa na, I think nag-umpisa to, 5, 7, 12, gano'n. Did you, as the regulator, even lift a finger to ask about what is happening? Yes, we O said, sige, can you prove to us what you did? bakit hindi nanghuhuli ang pulis? Bakit nagkakaganito? Eh may mga ginagawa na palang meron na palang CCTV. At Sino pong sinulatan ninyo or sino tinanong hindi- ninyo? kasi nga po- Did you even write to each of the 7 licensees asking them, are you involved in this? Do you have anything to do with this? No, You did not write them. You did not call them. Did you not talk to them? because we did not presume them to have anything to do with it. You know, but the news reports also place the venue of the abduction or of the disappearances or the origin of the disappearances. Eh. Sana as regulator, you're paid 75 million regulation fee to regulate. Di ba? Di ba ganun po meaning nun, di ba? When there's a license fee, binibigay yan. Ibig sabihin nun, gastos yan for the regulation by the licensor of the licensee. Pwede kayo nagpapunta ng mga tao doon. 75 million yung budget nyo for each licensee to regulate them. Yung pong 75 million, 70% po yun goes directly to the national government because of mandatory contributions enacted by Congress. Okay, so 30%, magkano yun? 22.5 million. Lumabas po yata itong mga ganitong abductions at kidnappings late last year. At sinasabi ko nga, bakit ang nangyayari dito? Allegations yan. At marami rin po kaming tinanong kung ano nangyayari dito. Ang sabi, culture yan ng sabong eh. Kahit daw dun sa, hindi ko po alam ang sabong eh. Kahit daw doon sa mga local na sabong, pag may nanghuling ng bidadaya, talaga daw pong pinaparusahan ng mga sabongero. Ang iniisip naman po namin, ang iniisip ko po, kung bigla na lang ako magtanong, baka naman sabihin ng licensees, bakit pati ikaw, akala mo kami gumagawa nito? Napakahirap po ng posisyon namin eh. Ma'am, talaga mahirap ang pagkor, ano? Talaga mahirap ang but you're compensated well for a difficult job. Ganun po yun. I can show you Ma'am, ganito kasi, inassume na ng pagkor ang regulation ng Isabong eh. So, that's it. That's part now of your job description. So, nangyari ang mga disappearances, mukhang konektado sa Isabong, therefore bagsak siya sa jurisdiction ninyo, whether you like it or not, whether you know something about Isabong or not. Therefore, you ask your people, how many employees, how many staff do you have? Mag-meeting kayo, what is this Isabong? Anong kultura rito? So, ganun sana. Ganun sana. Kung ako nasa sa inyo as the regulator. Pero, that's what I need to know. When you heard about this news, what actions did you take as the regulator? Which you can prove that you took. When we heard about this, I think this was November or December that it came to a point. We actually said, bakit nangyayari to? Hindi ba nahuhuli? Doon pala sa sabungan mismo na jurisdiction ng may-ari at ng nangyayari ang abduction. Meron na palang lead, meron na palang CCTV, meron na palang nagrereklamo. Wala po kasi nagreklamo sa amin na sinabi sa amin na merong guilty sa mga licensees namin eh. Kung meron sana nagreklamo, papa-investiga rin namin to the best of our ability. O kaya sasabihan namin ng NBI, who usually helps us in these kinds of investigation. Wala po kami na-receive eh. It's too early to talk about guilt. Ang gusto ko lang sabihin, as regulator, there is bad news about the area of activity you are regulating. Ganon ba? So, ano ba ito? The people are disappearing, presumed to be dead, in relation to Isabong. Isabong is being regulated by us. We only know of 7 licensees. Don't we ask the 7 licensees? Give us information about this because we are your regulator. Ganun lang sana. Pero if you did not take these steps, okay na lang po yun. History na yan eh. Past is past eh. But at any rate, you can still take those steps. And so that, we have, meron tayong mga one government approach. Ito, 34 people disappearing. Ayaw natin ng one government approach. Magtulungan po tayong lahat. 34 lives.
We will take your recommendation seriously and we will meet with the 7. Although 6 na lang po ngayon kasi wala na yung golden buzzer. Mr. Chairman, thank you. Thank you, Senator Pimentel. Senator Tolentino, you have the floor. I'd like to address this to PAGCOR chairman or perhaps the Office of the Solicitor General is here. They can weigh in. I see with my reading glasses the presence of the Undersecretary of Justice. You can also weigh in. Ang tanong ko po ganito. You saw an opening to license Isabong. Nagtanong po kayo sa Office of the Solicitor General, nagtanong kayo sa Department of Justice, eventually nagtanong kayo sa Office of the Executive Secretary. Being a former lawmaker yourself, bakit hindi po kayo nagtanong sa Kongreso, sa Senado, kung ano yung dapat gawin? Pinabasa ko po uli, kagaya nung sinabi ko nung nakaraang hearing, nahilo na ako sa kababasa dito sa Republic Act 9487. Ito po yung written text. Wala naman po nakalagay dito na Isabong. Bakit hindi po kayo lumapit sa Kongreso para humingi ng batas, isama yung Isabong bilang amendment na Republic Act 9487? Ma'am. Sir, unang-una po, hindi po namin in-initiate ang mga pag-aas ng opinion na to. Kami po ay tinawag sa Office of the President at sinabihan po kami na nababahala ang presidente na sa pangangailangan ng pondo para dito sa pandemya na maraming reports na nakakarating sa kanya na kung bakit bilyon-bilyon ang kita sa Isabong pero walang nakukuhang benepisyo ang gobyerno. At dahil doon sa several meetings na yon, ang sabi po namin, meron na nga po kami sanang tinanong sa OSG noong 2018 at sinabi naman nila na talagang pwede dahil sa charter namin, pwede kami sa online magbigay ng lisensya. Pero po dahil doon ay OSG, syempre po, mas binding ang DOJ, tinanong po namin sa Office of the President kung pwede kaming magtanong ulit sa DOJ. Kasi po, gusto namin talagang manigurado. Hindi po sa amin ang galing ang initiative na i-regulate ang Isabong, kundi doon sa grave concern that it goes unabated, unregulated, and with no benefit to the government. So lumapas nga po yung DOJ opinion at dahil doon sa DOJ opinion na yon, nag-issue sa Executive Secretary ng memorandum for the President sa amin na re-recognize ang authority namin to regulate Isabong at nag-proceed po kami sa paggawa ng mga operations manual at saka mga standard operating procedures at nagsimula na rin po kaming tumanggap ng applications. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Pero hawak ko dito yung letter ninyo, January 28, 2021, Annex B of your letter sent to me that the first paragraph reads, and I quote, this refers to your request for a legal opinion coming from the Department of Justice. So, Opo. lumapit po kayo, dumulog po kayo sa kagawaran ng katarungan. Ang tanong ko kanina, babalik ko ulit, bakit hindi po kayo dumulog sa Kongreso? Under sa executive branch po, dumulog po kami sa DOJ kasi nga po, sinabihan kami na kailangan ma-regulate ang Isabong. Kahit Siyempre po alam niya namang walang batas, bilang dati mambabatas, alam niya sa Republic Act 9487, hindi naman po nakalagay yung Isabong. And Department of Justice, you can butt in if you want. Hindi ko maintindihan din sa Department of Justice saan nyo hinagilap itong inyong interpretation na kahit walang batas, isinalaksak niyo doon na pwede kayong maglagay ng Isabong, pwedeng magkaroon ng Isabong. Mr. President, Mr. Chairman, siguro po at the end of this hearings, investigation, tatlo po yung maliwanag dito na nakikita ko, bukod doon sa mga nawawalang mga kababayan natin. Unang-una, meron bang karapatan ang PAGCOR na mag-issue ng lisensya? Wala po sa batas. Ang Isabong po ba ay nakalagay sa permissible forms of gambling? Wala po sa batas. Ang PAGCOR po ba ay allowed mag-share bilang parang rider na nakalagay doon sa Supreme Court case ng Jaworski versus PAGCOR, nakalagay din po doon sa Del Mar versus PAGCOR, nakalagay din po doon sa Fontana case ng parang rider. Wala po yan sa batas. So yun po yung magiging maliwanag dito na gusto kong maliwanagan sa Department of Justice. Ini-excuse ko na kayo ma'am kahit yung legal team nyo. Department of Justice,
saan niyo po nakuha itong authority for you to have an interpretation that isabong can be part of the functions of PAGCOR, can be regulated, can be declared as legal, even if there is no legal basis. And I refer this to you, I have read your record, Attorney Orta, and I refer this to you. Basic in your law school. Our law is a written law. Kung ano yung nakalagay sa batas, yun yung batas. Pag hindi nakalagay sa batas, it is not written. Our law is a democratically adopted law. Pinasa ng Kongreso, na-approve sa mga committee, at hindi po ginagawa ito ng kagawaran ng katarungan. Ang ating pong batas ay pinapasa sa Kongreso. So with that as the background, saan niyo po napulot itong inyong opinion na, and I'd like to assert and repeat over and over again, ang nakalagay po dito sa inyong opinion, it may be argued. Ang ibig sabihin, nagdududa rin kayo, it may be argued, ganun din sa Solgen. Ibig sabihin, pwedeng ipaglaban dahil hindi nakalagay sa batas na ang LGU ay magpapatakbo ng isabong, it can be argued that the PAGCOR can be the central regulating agency. So, Mr. Justice Undersecretary, can you explain? Thank you, Mr. President. So based on the DOJ opinion, which was signed by Secretary Minardo Guevara, we interpreted the declaration of policy as well as the powers of PAGCOR under Section 10 of PD 1869 is amended, that the power to regulate isabong, while it's not specifically enumerated, would fall under other forms of amusement and recreation, including games of chance, which may be allowed by law within the territorial jurisdiction of the Philippines. It's under the Declaration of Policy. And under Section 10, which refers to the nature and term of franchise of PAGCOR, there is also a provision there. Other similar recreation or amusement places, gaming pools, example, basketball, football, etc., except high alay, whether on land or sea, within the territorial jurisdiction of the Republic of the Philippines. So, ibig sabihin, Yusek, you made an interpretation, you expanded the powers of PAGCOR, and by virtue of that interpretation, PAGCOR sought the clearance from the Office of the Executive Secretary. A clearance was given, and PAGCOR, by virtue of that clearance, entered into several licensing agreements. So, Yusek, saan mo naman nakuha yung interpretation na yung mga casinos, yung mga entertainment, pasok yung online? Maliwanag dito, Yusek, pag yung mine-mention sa batas, yung meron lugar, time, place, and manner. Casinos, entertainment centers, lugar po yun. Ito pong online, virtual ito. Wala pong lugar na mag-iipon-ipon, yung may hawak ng cellphone at doon sila lahat magtatataya. Lahat ng nakalagay po sa batas, kahit yung sinasabi niyong use them generis, medyo mali. Medyo mali. Kasi ang pinag-uusapan dito, lugar, amusement places, gaming pools, even basketball, and etc. So, ayoko makipag-argue sa iyo. Pero ang nakikita ko rito, you place your own extenuating circumstances to lessen the impact, but everything is wrong. Papatunayan ko mamaya kung paano nagkamali ang opinion ng DOJ, Mr. Chairman. Bigyan kita ng example. Nakalagay dito sa inyong opinion na dapat ang PAGCOR ay susunod. I'll cite your page 10. Page 10 of your opinion. Nakalagay po dito, theoretically, isabong is theoretically a form of gambling of bets
placed online or in off-site betting stations on live cockfighting matches. So, ibig sabihin nito, Yusek, ganito kailangan merong live cockfighting matches, according to your interpretation. So, the remote coverage via my cell phone gadget is a mirror image of a live cockfighting match. Di po ba? Hindi naman ito gaya ito nung NBA na merong mga animation lang. Live sabong yon, na-captured live through the use of technology. Am I correct? Tama po, Mr. President. So, kung titingnan nyo, Mr. Chairman, inaral ko po itong mga past incidences. Nataklo ba na sa dami ng notes ko dito? Mamaya, I'll be asking questions again. I refer to incident number 8. Kahulihan yun nasa listahan ko kanina. Or even the case number 6-7. Mamaya pag-uusapan to. Yung case number 6, number 7, or even case number 5, which happened May 11, 2021, we were still under MECQ. MECQ ang buong Pilipinas. At sa MECQ, bawal ang cockfighting. Paano kayo nakapagsabong noon? Bawal ang cockfighting. At nakalagay din sa IATF resolutions, no exemptions. Bawal nga lumabas. Merong lockdown po noon. Kahit po dumating na tayo dito sa case number 4, case number 4, ito nangyari sa Laguna, alert level 2, bawal din po ang cockfighting. So paano nagkaroon ng cockfighting na nakuha ng remote coverage through the use of technology na beam sa mga cellphone without violating IATF rules? And now, we just heard the good chairperson of PAGCOR na walang binabiolate. Ang binabiolate dito ay IATF rules. Naka-lockdown tayo nun. Ang sinasabi nyo, kailangan sumunod sa mga adhika sa mga regulasyon ng pamahalaan lokal. Ang mga mayor, sarado po yung sabungan. Sarado yung sabungan sa Laguna, sa Rizal, sa Manila. Dahil MECQ. Paano po nagkaroon ng sabong na nakuna ng camera at naibim dito sa mga cellphone without violating existing regulations. Nandito po sa inyo yun. Nakalagay Yes, po dito sa inyo, kailangan din sumunod. Were there exemptions given? I don't... Mr. President, the DOJ cannot answer kung paano po nagkaroon ng sabong. Nag-interpret lang po kami ng batas. At gusto ko rin po sanang linawin, the DOJ did not expand the power of PAGCOR. Yes, you did. We Yes, just you interpreted the law, Mr. President. Yes, you did. Even if you read Article 239 of the Revised Penal Code, it is a direct usurpation of legislative powers. Trabaho po ng Kongreso magbigay ng prangkisa. Trabaho po ng Kongreso magbigay ng boundaries, ng parameters kung anong klaseng sugal ang pwedeng i-allow. At nakalagay po sa batas ngayon, ang sugal po, ang sabong po ay dapat Sabado-Linggo. O merong isabong tayo ng Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, di ba? So, wala pa ba kayo nakikita PAGCOR din doon na violation which would be a ground for the suspension of a license or the operations of isabong? I'm referring this back to DOJ kasi nagsimula lahat ito sa pag-issue nyo ng erroneous interpretation of the law. The law is what is written. Kung hindi nakasulat doon, hindi yung batas. Ang pwede lang pong gumawa ng batas, Kongreso, Senado, hindi po DOJ. Naniniwala ka ba doon, Yusek? Definitely, Mr. President, wala pong kapangyarihan ng Department of Justice na gumawa ng batas. Ngunit being the Attorney General, may kapangyarihan po ang DOJ na magbigay po ng sarili niyang interpretation na pwede pong maging Kaya yung gabay. interpretation mo, Yusek, kaya ito hindi ko dapat sabihin, kinocompute ko yung edad mo. Kinocompute ko yung edad mo. Toddler ka pa lang. Si Senator Lacson, si Senator Bato, law enforcers na to. Toddler ka pa lang, presiding officer na ng Sangguniang Panlungsod ng Quezon City si Senate President Soto. Gumagawa na ng batas. Naintindihan po namin yan. Sinasabi ko rin to na siguro grade 5 ka, nagtuturo na rin po ako ng batas sa law school.
So don't skew your interpretation that would make us believe that what you're saying is canonical now. If you are trying to interpret our legislative intent, ito na nga yung intent, wala nga sa batas kasi baka ang gusto ng Kongreso, dumating yung tamang panahon na harapin ito, na magkaroon ng public hearing kung ano ba dapat ang gawin pag may isabong. Hindi na po nagkaroon ng public hearing. Gumawa kayo ng interpretation, sinunod ng PAGCOR, ipinatupad na. Hindi niya na sinama ang Kongreso. Yun lamang po, Mr. Chairman, at mamaya magtatanong pa ho ako. Thank you, Senator Tolentino and Attorney Orta. You're raising your hand, Mr. Charlie Atongang. Yes, Your Honors. Huwag lang masyado mahaba, ha? Yung, okay. Sasalita po ako sa dalawang bagay. As Lucky 8, inamin ko po, nasabi ko sa inyo, kailangan, pasensya ka, hindi ako narating noon nakaraan dahil kita niyo ng boses ko, tsaka lagi ako inuubo dahil nagka-COVID ako noon nakaraan. Pero, excuse me, negative ka? Negative. May side effect ang ano. Thank you. Anyway, Continue. as dalawang klase, Lucky 8 at saka as gaming consultant ng mga sugal, makakapagbigay ako ng idea rin sa inyo. As Lucky 8, owner of Lucky 8, mamaya sasabihin ko sa inyo lahat to para mag-guidean lang. Parang ano na ang Lucky 8, parang ginano nyo na guilty eh. Hindi naman trial by publicity, papatunayan ko sa inyo na may conspiracy rito. Okay? Wala kaming kinalaman dyan, patutunayan ko sa inyo ang conspiracy. Tignan nyo muna, sino ang totoong may-ari ng Lucky 8? Ako. Hindi kasi pwedeng maging may-ari rito ang abogado kailangan dito. Ang kailangan dito, at least may gaming na alam ka, na maski sa anong sugal o power ka man lang sa gobyerno. Hindi ganoon. Huwag na tayo magtago sa kalokohan. Maging totoo tayo. Gusto ko malaman, hindi ako mahilig sa pera. At hindi, huwag nyo nang kawawa naman ng PAGCOR, kawawa DOJ. Ako makapagpaliwanag kasi gaming, mapapaliwanag ko sa inyo. Sinisisi sila, kung talagang guilty kami, o kung talagang ititigil ko to, hindi kailangan itigil ang isabong kung talagang kailangan. Kung guilty ako, sasabihin ko sa inyo, kung guilty yung kumpanya namin, pero may papatunayan ko nga sa inyo na may conspiracy rito. Sino may-ari ng Lucky 8? Ako. Pag-aralan nyo may ito. Sino may-ari ng isang kumpanya dyan? The biggest, the longest gaming or gambling lord in the Philippines. Alam niyo na kung sino yan. 30 years na may higit yan. In fact, sinasabi pa niya na hawak niya mga presidente lagi. Sabihin mo kung sino. Huwag kang... Pineda, alam ko, bahala na kayo dyan, kung sino man yan. Sige. At pang may level pa ako. Sige. Okay. Ang isang may-ari, congressman naman, kaibigan ko. Ang isang may-ari, ex-congressman. Ang isang may-ari, mga mayors naman, lahat to, nagsasabong lahat to. At Yeah, for the record, kung may sinasabi ka, mamaya sabihin naman nila ng congressman na nagamit mo itong committee para siraan sila. Gamitin Your Honor. Pakisabi na rin yung pangalan. Magkakaibigan kami, magkakilala kami lahat. So, may pangalan ka. Sabihin mo yung pangalan. Well, Para... alam natin ang legality na mahirap patunayan kung sino na... Basta sasabihin ko lang po yung... kasi sa inyo na rin ang galing na meron tayong batas na sinusunod. Kapareho yan. Nag-iimbestiga pa tayo, guilty na kagad ang Lucky 8. Bakit hindi natin tignan ng conspiracy? Trial by publicity. Sandali, sino nagsabi sa'yo na guilty ang Lucky 8? Hindi. Sinasabi niyo po kasi na suspindihin ang Lucky 8. Bakit Lucky 8 lang? Bakit? Mali po kayo. We are not singling out Lucky 8. Kanina, Lucky 8 lang. Please listen to me. We are not singling out Lucky 8. Yes, Your Honor. We are recommending for the cancellation of the permit to license to operate of the 7 licenses as provided by PAGCOR. Kaya hindi po single out yung Lucky 8. Anyway, wala po tayong problema. Kung talagang, kami mo mismo titigil. Kapareho na sabi ko, hindi ko after dito, ang gusto ko lang makatulong sa tao, mahal ko ang Pilipinas, mahal ko ang gobyerno natin,
Ang kinikita po namin, tinutulong namin dito more or less sa operation namin, nasa 1 billion na. Ang kinikita namin, pinamigay ko na lahat yan. Sa dialysis program lang namin, 225 million na, 50 na po pinapadialysis, 50,000 ang pinapadialysis namin. Really, mamaya ko na po babasahin to, tapusin ko lang po yung mga pinag-usapan. Mr. Chairman, sorry to interrupt. For a while, Senator, Mr. Atongang, Minority Leader, Meron pa po isang importante for remark. a while, may interjection lang si Minority Leader. Just one question, Mr. Chair, if you will Yes. permit. Since the resource person has mentioned that he is the owner, he admitted he's the owner of Block 8, he mentioned that there are other licensees. Would the good resource person be able to state on the record who are these licenses of Isabong? Yes, we can do that. Yes, Oh, we can yes, do that. We can do that. Yes, if he can enumerate. Yeah, there is a request coming from Senator Drilon that kung sinabi mo mga pangalan, bigyan mo ng mukha, bigyan mo ng kung sino yung congressman, sino yung ex-congressman, sabihin mo na for the record of this committee. Kasi nagsabi ka naman, inamin mo naman na ikaw ang laki, then yung iba, pangalanan na natin. Okay, ganito. Okay. Please go ahead. Ang alam ko rito, 6 kami na magkakilala rito. Okay, number 1 ako. So, number 2, kay Bong Pineda. Number 3, kila Congressman Tevez. Number 4, hindi ko na alam yung mga kumpanya nila. Kay ex-Congressman Patrick Antonio. Number 5, kila Mayor Ella Nagaño. Number 6, kila General Cascolan. Plus 86. Masyadong mahirap, mabigat. Kung titingnan nyo ang conspiracy rito, makikita nyo itong laban na to. Your Honor, nasabi ko naman, hindi ako, well, total, delikado rin naman ang buhay ko dyan. Bahala na kung ano mangyayari dyan. Papunta na rin kasi sa senaryo na talagang gusto nila, kasi 90% sa income ng Sabong, sa operation, 90 to 95 kami yun. Dahil nasa akin lahat, members ko lahat ang buong Pilipinas na big time na sabongero, kasi legit talaga na maayos lahat to. Nakita rin naman nila kung ano ang purpose nito, hindi lang gumawa ng pera. Tumutulong tayo sa tao, binabayad natin sa gobyerno. Sa totoo lang, gumawa naman ng batas ang Congress ngayon eh. Dahil wala tayong batas sa Sabong. Ito po yung batas na ito as gaming consultant na. Ang PD 449 po, yan ang original na batas ng Sabong. Fridays and holidays lang yan. Sabungan lang. Noong 1994 yan, 1974, na-amendya ni Presidente Marcos bago sa bumaba, PD 1802. In-amend siya 1802, tapos after few months, pinalitan na 1802-A, 1981, ginawa niyang Sundays and holidays and regular days. Yan yung tinatawag ng mga pintakasina. Ang pinakahuling batas ng Sabong. So, ibig sabihin, amended na yung PD 449, sinabi po ni Senator po, yung amended na po yung PD 449, naging PD 1802 na po yun. Doon po tumitigil at nagkaroon lang na isa pa na Republic Act 7160 noong 1991. Ipinasa sa local government ang paglilisensya at saka pag-aayos ng pag-i-issue ng license and pag-control na cockfighting inside cockpit only. Doon pumapasok yan. Ngayon, yung pinagtatalunan natin na ang PAGCOR ba may karapatan na umawak ng sabong? Wala karapatan sa sabong ang PAGCOR. Dahil ang PAGCOR, babalik tayo doon sa local government code na 7160. Sila ang kontrol, sila ang mag-i-issue ng permit, sila ang GAP ang magko-control magbibigyan ng license. So tatlong agency ito eh. Local government, ang mayor ang mag-i-issue ng permit, building permit, tapos ang GAP ang mag-i-issue ng mga license and everything, mag-monitor ng mga game fixing. Ang bet, ngayon, kaya nakapasok ang PAGCOR dito, dahil sa new technology na. Nung nagsimula na itong mga pandemic na to, tatlo lang kasi ang pwedeng tumanggap na sugal.
PAGCOR, PCSO, tsaka horse racing. So, kung ano yung sugal na papasok dyan, may sasalong isa. Pag walang sumalo niyan, ibig sabihin, illegal gambling yun. Ngayon, since pumasok tayo sa online gaming, gumamit tayo ng computer, online na yan. So, kinuha ng PAGCOR na walang ibang kukuha dahil online ka, tsaka pa lang nila kinuha. Wala pa kasi sa batas ng online eh. Ang online gaming, lumabas noong 2005 lang yata yan. Nagsimula lang yan yung mga pogo-pogo. So, ibig sabihin, hindi rin natakil yan. Hindi na pag-aralan sa law yan eh. Wala naman kasi yan, new technology yan eh. So, ibig sabihin, kung ano man ang batas na ginagawa ngayon, kapareho nito nung bakit kami nakapag-start maski na may pandemic? Bakit nakapag-video ka? Ang pinagbabawal ng IATF si cockpit. Cockpit lang po yun. Ngayon, noong nag-apply kami, pinag-aralan ko yung legality. Nagpagawa kami ng ordinansa. Tingnan nyo to. Ordinansa, noong time na yun, wala pang PAGCOR, 2001. Nagsimula kami nung ordinansa ng Manila, Lipa, tsaka Santa Cruz. Nagsimula lang kami sa Lipa, tsaka Santa Cruz. Sinasabi sa isang ordinansa, ang ordinansa kasi, yan yung parang Congress ng ating Pilipinas. So sa bayan ng Santa Cruz, or sa bayan ng Lipa, or sa Manila, sinasabi ng ordinansa na itong kumpanyang ito, since kami nagre-regulate, kami ang local government, binibigyan po namin kayo ng authority na magpasabong na magpalabas ng ng mini cockpit or studio. Ang tawag dito studio. At pinapayagan namin kayong magpasugal within the territory ng online, by air or by land. Ibig sabihin nun, pwede tayong gumamit ng online na telepono. At pwede tayong tumaya sa betting station na may ticket. Ang betting station na may ticket, bawal pa dahil may nung time na yan, bawal pa. Dahil may mga COVID nga, bawal yung mga walk-in, bawal yan. So doon kami nag-start, yung tinatanong ni Senator Tolentino, bakit nakapagsimula ang laki? Noong time nung panahon ng COVID, nagsimula kami July 15. Kung kukumpletuhin ko rin itong kwento to para makita niyo yung conspiracy. Kung sino ang mga involved dito. Huwag nyo kami i-condemn na guilty kami dyan sa mga nawawala. Dahil, sasabihin ko rin kung bakit. May isang nawawala dyan eh. For the record, I'll just cut you short. For the record, this committee is not condemning you for the disappearance of the 34 people. Hindi po namin kayo kinukondem. So, please continue your explanation. Bakit laging binibintang yan? Bakit lagi sa tatlong area mo lagi nangyayari kung may nawawala? Kami lang po ang pinakamalaking operasyon. Sa amin lang po talaga lumalaban ang mga nagsasabong sa buong Pilipinas. Pero yung iba lumalaban sa amin, yung iba lumalaban din si Kilabong Pineda, yung iba lumalaban din kila Tevez. So lahat lumalaban din, umiikot din yan. I just want to make it clear. Kaya nakasentro dito sa kumpanya ninyo yung investigasyon, hindi nakasentro kay Bong Pineda, hindi nakasentro doon sa ibang mga licensee because yung tatlong mga sabungan kung saan last known location ng mga missing victims, doon sila nalulocate bago sila nawawala. Before they were reported missing, doon sila sa tatlong sabungan yan na pinag-aari ninyo. Kaya bakit naman namin imbestigahan yung ibang licensee na sa inyo naman yung tatlong sabungan? Kaya, klaruin ko lang sa iyo, we are not singling you out. This committee is very fair enough. Kaya nga, pinatawag ka namin to provide you an avenue to clear your name. Kung indeed, wala kayong kinalaman dito sa disappearance ng 34 na tao. Kaya, pinatawag namin kayo. And we are giving you the opportunity. But before you continue, please, I would just like to recognize Senator Grace po.